In love si Paolo kay Amara, pero ang dalagang nag-iisang anak ng mag-asawang magsasaka sa kanilang lugar ay mainit ang dugo sa kanya. Lagi siya nitong sinusungitan na para bang may malaking kasalanan siyang nagawa rito. Palibhasa ay hindi naging maganda ang naging una nilang pagkikita. Naglalakad sa kalsada noon si Amara nang makita ni Paolo na may humahagibis na motor mula sa likuran ang tumutumbok sa direksyon nito. Upang mailigtas ang dalaga ay itinulak niya ito para hindi mahagip ng motor. Tumumba ang dalaga sa pagkakatulak ng binata at bumagsak sa sariwa pang etyas ng aso sa kalsada. Napatili sa sobrang pandidiri si Amara. Kaya naman sa halip na magpasalamat sa pagliligtas sa kanya ng binata, ay galit na galit itong tumayo at umuwi. Mula noon, tuwing makikita ni Amara si Paolo, ay naaalala niya ang pagkakasadlak niya sa etyas, kaya kumukulo ang dugo niya. Gusto rin niya itong ingud-ngud sa etyas. Ang pamilya ni Paolo ay bagong lipat lang sa lugar na iyon. Aminado siya na kahit ganun ang nangyari sa kanila ng dalaga sa unang pagkikita, ay tila ba na love at first sight siya rito. Gandang-ganda siya sa simpleng mukha nito at hindi na iyon nawala sa utak niya na parang sadyang ipinagkit doon. Mula tuloy noon ay lagi na niyang inaabangan ang pagdungaw nito sa bintana, ang paglabas nito ng pintuan para magdilig ng halaman at ang muli nitong paglabas sa kalye kapag bibili sa tindahan. Magkatapat lang kasi ang bahay nila, sapat na sa kanya na masilayan ang maamo nitong muka. Sa ganoong paraan ay sumasaya na ang puso niya at nakukumpleto na ang araw niya. Kahit pa ang matatamis niyang ngiti rito ay lagi nitong sinusuklian ng matatalim na pag-irap. Isang hapon, habang tahimik na nagkakape sa harap ng bakuran nila si Paolo at hinihintay ang pagdungaw ng dalaga sa bintana, ay bigla niyang naibuka ang mainit na kape at muntik pang mabitawan ang mug nang biglang sumulpot sa harapan niya ang isang matandang babae na nasa edad 90. Nakakatakot ang itsura nito na parang isang mangkukulam. Tila alam nito ang lihim na pagtatangi ni Paolo kay Amara at nag-alok ng tulong. Tinanong ni Paolo kung anong tulong ang inaalok nito. Ngumisi ang matanda at sinabing bibigyan niya ito ng gayuma na magpapaibig sa dalaga sa loob ng mahabang panahon, sa isang kondisyon. Tinanong ng binata kung anong kondisyon iyon. Ibinulong sa kanya ng matanda kung anong kondisyon yun. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Tigas na tanggi niya sa nais mangyari ng matandang babae. Bago umalis ang matanda, ay sinabi nito sa binata na kung magbago ang isip nito, ay puntahan lang siya sa tahanan niya sa gulod. Habang lumilipas ang araw, ay lalong lumalalim ang pagtingin ni Paolo kay Amara. Ngunit pakiramdam naman niya ay lalo ring lumalalim ang inis nito sa kanya. Pakiramdam niya ay isang nakakadiring etyas ang tingin nito sa kanya. Nakaramdam tuloy ng awa si Paolo sa sarili nang makitang may humintong kotse sa harap ng bahay nila Amara. Bumaba mula rito ang isang gwapong lalaki na tingin ni Paolo ay kaedaran lang nila. May dalang bulaklak na maganda at mukhang mamahalin. Nakita niyang magiliw itong pinatuloy ni Amara at mga magulang nito sa loob ng bahay. Kinabahan si Paolo. Natakot na maunahan siya ng iba sa dalagang sinisinta. Ilang araw at gabing pinag-isipang mabuti ni Paolo ang binuong pasya. Urong-sulong man ay tumuloy pa rin siya ng pagpunta sa matandang babae na nakatira sa gulod. Tuwang-tuwa itong pinatuloy siya. Anang matanda, walang ibang dapat gawin ang binata kundi ipaamoy sa dalaga ang nilalaman ng boteng ibibigay niya rito. Iyon daw ay isang mabisang gayuma. Bago iniabot ng matanda ang bote ng gayuma sa kamay ni Paolo, ay muli niyang ipinaalala rito ang kapalit niyon. Napapalunok na tumango-tango ang binata. Puno man ng kaba ay pinlano na ni Paolo kung paano maipapaamoy kay Amara ang gayuma. Tamang-tama naman nung umagang iyon ay nakita niya itong nagtsa-jogging. Sinadya niya itong banggain at kunway nabitawan niya ang bote. Nabasag iyon
at umalingasaw ang amoy. Dali-dali niyang pinulot ang basag na bote at inilapit pa iyon sa ilong ng dalaga nang hindi nito nahahalata ang pakay niya. Inaasahan ni Paulo na muli siyang tatarayan nito. Ngunit sa pagkagulat niya ay tinignan lang siya nito at tinanong pa siya kung okay lang daw ba siya. Nauutal na sumagot ang binata na okay lang siya. Ang mga sumunod na araw ay ikinagulat ni Paulo. Hindi na siya sinusungitan ni Amara at nahuli pa niya itong nakangiti sa kanya. Sa loob-loob niya ay mukhang tumalab ang gayuma na binigay sa kanya ng matandang babae. Kaya naman nag-umapaw ang saya ni Paulo. Wala siyang pakialam kahit ano pa man ang kapalit ng gayumang iyon. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang magkaroon siya ng pagkakataon na mahalin ng taong lapis niyang minamahal. Alam niyang ito na ang pagkakataon na yun. Hindi nagkamali ng hinala si Paulo. Mula nga noon ay naging mabuti na ang pakikitungo sa kanya ni Amara. Namimiss na nga niya ang pag-irap nito sa kanya at pagsasabi ng "Che!" Isang hapon ay nakasabay ni Paulo ang yayamaning binata sa pagpunta kina Amara. May dala ulit itong napakagandang bulaklak habang siya ay bulaklak ng kalabasa ang bitbit na ibibigay sana niya kay Amara dahil nasabi nito sa kanya na gusto nitong magluto ng pakbet. Kaya namitas siya sa pananim nila. Nang magbukas ng pinto ang dalaga at mabungaran silang dalawa ay nagulat ito. Ipinakilala ni Amara si Paulo sa isa pang binata na si Elias. Bulong ni Amara kay Paulo. Masugid siyang nililigawan ngayon ni Elias para mabili ang lupa nila. Ito raw ang taktika ng papa nito para mapapayag ang mga magulang niya na ibenta ang lupang sakahan nila, pero hindi raw siya magpapauto. Harapang sinabi ni Amara sa dalawa na mas gusto niya ang bulaklak ng kalabasa na dala ni Paulo dahil magagamit niya sa kanyang niluluto. Ang mamahalin at magandang bulaklak ni Elias ay tititigan niya lang hanggang sa malanta. Inis na umalis si Elias. Nagpatuloy ang magandang samahan ni na Paulo at Amara. Hindi na nga bumalik pa para manuyo si Elias dahil wala naman talaga itong gusto kay Amara kundi lang sa utos ng ama. Isang gabi, magkatabing nakaupo sa gilid ng kalsada sa harap ng bahay nila sina Paulo at Amara. Sinusubukang bilangin ang mga bituin. Tinanong ni Amara si Paulo kung naniniwala ba ito sa gayuma. Napalunok si Paulo, kinabahan. Dahil guilty at walang maisip isagot, kaya ibinalik na lang niya ang tanong sa dalaga. Sagot naman ng dalaga, mas naniniwala siya sa mahika ng pag-ibig. Tapos tumingin siya sa mga mata ng binata, tumitig at kumikit. Nang unti-unting ilapit ni Paulo ang labi nito sa mga labi niya at noon ay naramdaman nila ang pinaniniwalaan ni Paulo na gayuma at pinaniniwalaan ni Amara na mahika ng pag-ibig. Makalipas ang 2 taon, ang dalawa ay nagpasyang haharap na sa altar upang hingin ang basbas ng Diyos sa kanilang pagsasama. Subalit sa bispiras ng kanilang kasal, gabi, muling nagpakita sa binata ang matandang babae. Ngayon na raw ang takdang panahon para maningil. Umalma si Paulo dahil ang usapan nila ay pagkalipas pa ng mahabang panahon ito maniningil. 2 taon pa lang ang nakalipas. Ngumisi ang matandang babae at sinabi, dahil hindi raw maaaring mabasbasan ng simbahan ang isang huwad na pag-ibig na likha lamang ng mapisang gayuma, mawawala na raw ang bisa nito at pareho silang mapaparusahan ng dyablo. Kaya bago raw mangyari iyon, ay mag-a-advance na siya ng paniningil. Kailangan na raw sumama ng binata sa kanya sa ayaw nito at sa gusto. Itinaas ng matandang babae ang mga kamay niya. Lumakas ang hangin na siyang tumangay kay Paulo patungo sa gubat kung saan bumagsak ito sa isang kumunoy. Mula sa pinagkukublihang halamanan ay nasaksihan iyon ni Amara kaya't sinundan niya ang matandang babae na mabilis na naglakad papasok sa gubat. Sa kumunoy ay nakalubog na ang kalahating katawan ni Paulo. Sinabi ng matandang babae na iyon na ang katapusan niya at wala na siyang magagawa. Nung araw na naamoy ni Amara ang gayuma ay iyon na rin ang araw ng pagsanla ni Paulo ng kaluluwa niya sa dyablo para lang sa pag-ibig na inasam.
Ngunit ikinagulat nila ang biglang pagsulpot ni Amara at sinabing hindi siya nagayuman ni Paulo kung ang tinutukoy nila ay ang laman ng nabasag na bote. Dahil may sipon siya nung araw na yon. Wala siyang pang-amoy. Sa nangihinang boses, tinanong ni Paulo kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Inamin ni Amara na nung saglit niyang mapagmasdan ang mukha ni Paulo habang dinadampot nito ang basag na bote, ay naisip niya na magagamit niya ang binata para tigilan na siya ni Elias. Sa sinabing iyon ni Amara, ay mas lalong nalubog sa kumunoy si Paulo at nagsimula na ring maglabasan ang mga mumunting demonyo na humihila rito pailalim. Humingi ng tawad si Amara kay Paulo dahil hindi naging maganda ang pakitungo niya rito nung una at sa pagtatangkang gamitin ito para sa sariling kapakanan. Ngunit ang lahat ng ipinakita niya rito ay dahil sa tunay na pag-ibig na naramdaman niya sa bawat sandaling magkasama sila. Humingi rin ng tawad si Paulo sa paggamit niya ng gayuma. Hindi makapaniwala ang matandang babae sa mga sinasabi ng dalawa, kaya agad niyang isinagawa ang ritual para tapusin na ang eksenang iyon. Lumuhod si Amara sa harapan ni Paulo, pilit inabot at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay nito. Ipinaalala niya sa binatang malapit ng panawan ng ulirat. Ang tanong niya kung naniniwala ba ito sa mahika ng pag-ibig. Tumango si Paulo. Kung ganun daw, ay iyon na ang pagkakataon na patutunayan ng pag-ibig ang mahika niya sa dalawang tao na nagmamahalan ng tunay. Inutusan ni Amara si Paulo na huwag bibitaw sa kanilang pag-ibig. Habang mahigpit na hawak ni Amara ang kamay ni Paulo, sinabi niya sa matandang babae na nagriritual na wala itong karapatan sa kaluluwa ni Paulo dahil hindi naman tumalab ang gayuma. Dapat itong magtungo sa impyerno ng mag-isa. Nagambala ang pagriritual at nangibabaw ang sigaw ng mga puso. Kaya naman, nang muling umihip ang malakas na hangin, ay tinangay nito palayo ang matandang babaeng nagmula sa lahi ng mga mangkukulam, habang ang kumunoy ay unti-unti na ring naglaho. Natuloy pa rin ang kasal ni na Paulo at Amara kinabukasan. Ang pangyayari nung nagdaang gabi ay inilihim nila sa lahat at nangakong mamahalin ang isa't isa ng wagas at walang halong gayuma. Samantala, muli na namang naglakad-lakad ang matandang babae, naghahanap ng pusong sawi na maaalok niya ng kanyang gayuma. Ikaw, gusto mo ba?